Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ngayon po ay atin namang ipagpatuloy ang kwento ni Yurek the Barbarian. Matapos nga natanggapin ang trabaho na inalok ni Filian, sumunod na araw ay naghanda na ang mga mersenaryo para sa paglalakbay patungo sa Kapitolyo. Si Yurek naman ay nakahiga lang at tila malungkot. Tinanong siya ni Bachman kung bakit pa siya nandito. Akala nila ay mamamangka daw siya ngayong umaga. Parang lutang pa rin si Yurek, iniisip kung gaano kalawak ang dagat. Tinanong siya ulit ni Bachman kung may nangyari daw ba. Napabuntong hininga na lang si Yurek at kinwento ang nangyari kanina. Sumakay nga siya sa bangka at biglang sinabi sa namamangka na gusto niyang pumunta sa dulo ng mundo. Pero sinabi sa kanya na wala silang pag-asa marating ang dulo ng mundo gamit ang bangkang ito. Nadismaya naman si Yurek sa sinabi ng namamangka sa kanya. Gustong-gusto pa niya sana na maglakbay sa dulo ng mundo. Pakiramdam ni Yurek ay tinawanan siya ng matanda. Nagdedebate siya sa isip niya kung dapat daw bang hinulag niya sa dagat ang matanda o hindi. Hindi naman siya mapigilan pagtawanan ni Bachman at Vajern. Habang nagkakatuwaan ay napansin nila na dumating na si Filian. Naririnig nila na nagagalit ang kanilang ihahatid na si Patchel kay Filian. Ayaw niya daw sumama sa mga mersenaryo na ito papunta sa Kapitolyo. Humihingi naman ng tawad si Filian. Ipinapaliwanag niya na ang kanilang barko ay hindi dumating at baka senyales ito na ang impormasyon ay lumabas kaya hindi naligtas ang maglakbay sa dagat. Mas lalong pang nagalit si Patchel nang sinabi ni Filian na dadaan sila sa mga bundok para mas ligtas. Patuloy na pinagalitan ni Patchel si Filian. Tinanong naman ni Yurek si Bachman at Vajern kung ano ang pinagtatalunan ng dalawang kliyente nila. Sinabi lang ni Bachman na intindihin na lang nila si Patchel dahil anak ng isang noble ito at iba ang mundong ginagalawan nila. Sinabi naman ni Yurek na hindi mabubuhay ang batang yon kung iiwan sa gubat ng mag-isa. Biniro naman nila si Yurek na kapag ginawa niya daw ito ay iiyak ng malakas at matatae sa pantalon ang bata. Gusto daw bang harapin ni Yurek ito? Handa nang umalis ang pangkat kahit na puro reklamo pa rin si Patchel kahit sa kabayong sasakyan niya. Nakiusap na si Filian kay Yurek na bilisan na nilang umalis pero nakita ni Bachman na may gwardiyang paparating. Tinanong sila ng gwardiya kung aalis na daw ba sila. Napansin daw kasi nila na ang bilang ng miyembro nila ay hindi tugma noong pumasok sila. Noong pumasok daw sila ay nasa 46 lang ang bilang nila. Ngayon ay nasa higit 50 na sila. Ayon kay Yurek ay nag-recruit sila ng mga bagong miyembro. May mali daw ba dito? Kung maaari daw ba ay pwede nilang kilalanin muna ang kanilang mga bagong miyembro, pakiusap ng gwardiya. Binulong ni Filian kay Yurek na hindi sila pwedeng makilala. Nakangiti namang sinagot ni Yurek na magkakaroon ng problema kapag kinilala nila ang mga bagong miyembro dahil sa pagseguridad na dahilan. Tinanong ng gwardiya kung sigurado na si Yurek sa desisyon niya. Pero kumpiyansang sinabi ni Yurek na kung gusto ng kapitan na puwersahang gawin ito ay subukan niya lang. Walang magawa ang kapitan ng mga gwardiya at bumalik na at sinabihan ang mga mersenaryo na mag-ingat. Umalis na nga ang kapitan pero duda pa rin si Bachman, Yurek, at Donovan. Sinabi ni Bachman na siguradong susundan sila ng mga ito. Tama daw ayon kay Yurek. Napansin niya din na inilalantad ng kapitan ang kanyang pangil. Sinabi ni Donovan na hindi na nila kailangang dumaan sa mga pangunahing daan. Dadaan sila sa gubat at bundok. Narinig ito ni Patchel. Nagreklamo na naman siya. Binabayaran daw sila kaya bakit hindi na lang sila lumaban at proteksyonan siya kung may aatake sa kanila sa pangunahing daan. Umalis na nga ang pangkat pero biglang tinawag ni Donovan si Filian. Binalaan ni Donovan si Filian na kung hindi niya makokontrol ang pagrereklamo ng kanyang young master ay sigurado isa sa kanila ang paputol sa dila niya. Napakawalang pakundangan naman daw ng pananalita ni Donovan, saad ni Filian. Hindi daw ito kabastusan saad ni Donovan, babala niya lang ito dahil base na rin sa karanasan niya. Dati siyang sundalo at ang kanyang nakakataas ay palaging nagsasalita at nagrereklamo. Tinanong siya ni Filian kung saan daw siya naging sundalo. Sinabi ni Donovan na sundalo siya ng imperyo pero napatalsik siya dahil sa hindi marangal na ginawa niya. Ano daw ang nangyari tanong ni Filian? Nakangiting sinabi ni Donovan na pinatay niya ang kanyang kapitan at pinutol ang dila dahil ayaw daw nitong tumigil sa kakang-awa. Inis na inis naman si Filian dahil walang mga galang daw ang mga mersenaryong ito. Patuloy na naglalakad sa matarik at masukal na gubat ang pangkat at sinabi ni Yurek na kailangan ng iwan ni Patchel ang kabayo niya dito.
Kinumbinsi rin siya ni Filian na bumaba na sa kabayo pero ayaw niya pa rin dahil ayaw niyang maglakad. Ipinaliwanag ni Yurek na kung susundan sila ng mga kalaban ay siguradong sakay sila ng mga kabayo. Kailangan nilang dumaan sa lugar na hindi kayang daanan ng mga kabayo. Reklamo pa rin ng reklamo si Patchel sa kanila kahit pinapakalma at kinukumbinsi na siya ni Filian. Hindi naman makapaniwala si Vajern at Bachman sa pasensya ni Filian sa kanyang young master. Biglang tinawag ni Yurek si Bachman. Gusto daw ba nila ng karne ng kabayo? Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na ngang magluto ang mga mersenaryo. Masaya naman si Yurek dahil tumahimik na sa wakas. Pinagsabihan naman ni Filian si Yurek na muntik nang masaktan si Patchel sa ginawa nila. Binalaan niya si Yurek na huwag na dapat itong maulit. Pero tinanong siya ni Yurek kung ano naman daw kung gagawin niya ito ulit. Takot na sinagot siya ni Filian na mag-ingat lang sila sa susunod. Biglang napaupo si Patchel dahil sa sobrang pagod sa paglalakad. Sinabi naman ni Yurek na parang sanggol daw si Patchel. Aakalain ng iba na tinamaan siya ng espada. Galit na galit si Patchel. Hindi daw siya katulad sa mga mersenaryo na mga mababa. Hindi siya dapat naglalakad sa ganitong mga daan. Patuloy na pinapakalma ni Filian si Patchel pero naiinis na si Yurek. Napagdesisyonan nila na magtayo ng kampo sa kanilang kinakatayuan. Patuloy pa rin sa pagreklamo ang Noble, gusto niyang pababain si Filian sa bundok at kumuha ng bagong kabayo. Hindi naman maintindihan ni Yurek kung ano ang dahilang bakit kailangang paglingkuran ni Filian ang isang mahinang nilalang. Hindi katulad ng batang Noble daw, si Gotval ay mayroon taglay na katangian na karapat-dapat irespeto. Napakalayo ng mundong ito sa mundo niya sa tribo. Mahirap ang mamuhay sa ganitong klaseng mundo. Nilapitan ni Yurek si Patchel at tinanong kung marunong daw ba siyang magbasa. Pinakita sa kanya ni Yurek ang libro. Nagtataka naman si Patchel kung bakit may librong pagmamay-ari ang isang barbarian. At isa pa, ang libro ay isang mamahaling bagay. Tinanong naman siya ni Yurek kung bakit gulat na gulat siya. Sa katunayan daw ay marunong siyang magbasa at magsulat ng konteng salita. Ipinagyabang naman ni Patchel na natutunan na niyang magbasa at magsulat ng nasa 7 taon pa lang siya. Kung ganoon daw ay turuan siya nitong magbasa at magsulat nang di pa niya alam. Hindi daw kasi gumagana kapag mag-isa lang siyang tinuturuan ang sarili. Bakit naman daw gustong matuto ng barbarian na magbasa? Tanong ni Patchel. Ayon kay Yurek ay isa rin siyang mananampalataya ni Ru kaya kailangan niyang matutang magbasa at nang maintindihan ang mga turo ni Ru. Sumigaw si Yurek kay Ru at sinabi na gusto niyang matutunan ang mga turo niya pero ayaw daw siyang turuan ng kanyang mga kapatid. Walang magawa si Patchel kung hindi turuan siya. Pinagtawanan naman sila ng mga mersenaryo. Umabot na nga ang gabi at patuloy sa pag-aaral si Yurek. Namangha naman si Patchel dahil napakabilis matuto ni Yurek. Halos naaalala ni Yurek ang kalahati ng tinuro niya. Tinanong naman ni Yurek kung bakit siya napatigil. Wala lang daw ito saad ni Patchel. Hanggang sa umabot sila sa salitang mundo. Tinanong ni Yurek si Patchel kung alam daw ba niya ang tungkol sa dulo ng mundo. Ayon kay Patchel, ito ay isang malaking bangin sa dulo ng karagatan. Ang tubig sa dagat ay umaapaw doon na parang talon para hindi bumaha sa lupa. Naalala ni Patchel na ininom ni Yurek ang tubig sa dagat kaya tinawanan niya si Yurek. Hindi naman makapaniwala si Filian na tumatawa ang kanyang young master. Dagdag pa ni Patchel, ang mundo daw nila ay isang malapat na patag, at hugis parisukat. Sa kanluran ay ang bulubundukin ng langit. Sa silangan naman ay karagatan kung nasaan ang dulo ng mundo. Sinabi naman ni Yurek na ayon sa mga taga-norte, may isla daw sa silangang bahagi at hindi dulo ng mundo. Mga tao na may itim na buhok at mga mata ang nakatira sa silangang kalupaan. Sinabi ni Patchel na mga kwento-kwento lang ito ng mga barbarian na hindi nakarating sa dulo ng mundo. Kung ganoon ay ibig sabihin, may nakarating na sa dulo ng mundo. Sino daw ito? Tanong ni Yurek. Sinabi lang ni Patchel na nakasulat ang lahat ng ito. Pero hindi niya pa ito nakita ng sariling mga mata dahil ayaw niyang mamatay. Napag-isip-isip ni Yurek ang mga sinasabi ni Patchel. Bigla niya itong tinanong kung ano naman daw ang mayroon sa kabilang parte ng bulubundukin ng langit. Inaantay ni Yurek kung ano ang magiging sagot ni Patchel. Ayon kay Patchel ay walang hanggang mga bangin lang ang naroroon sa bulubundukin. Imposible daw itong matawid at walang taong kayang tawirin ito. Totoo daw ba ito? Tanong ni Yurek.
Siguradong-sigurado naman si Patchel. Maraming libro na daw siyang nabasa. Sinabi naman ni Yurek na salamat sa kanilang pag-uusap, ngayon ay sigurado na siya. Kung gusto niyang malaman ang katotohanan sa mundo, kailangan niya mismo makita ito ng sariling mga mata. Dahil ang mga libro ay nagsisinungaling. Nagalit naman si Patchel dahil akala niya ay kinukutya siya ni Yurek. Umalis na si Yurek at sinabi kay Patchel na matulog na dahil bukas ay tungkol naman sa imperyo ang gusto niyang matutunan. Tinanong siya ni Yurek kung nakapunta na daw ba siya sa Kapitolyo. Oo naman daw sagot ni Patchel. Hindi lang basta-basta Kapitolyo ang Hamel. Ito daw ang sentro ng sibilisasyon at sentro ng mundo. Lahat na daanan ay konektado sa Hamel. Napangiti lang si Yurek sa pinagsasabi ni Patchel. Habang nagbibihis naman ay kinausap ni Sven si Yurek. Parati daw siyang nagtataka kung saan talaga ipinanganak at lumaki si Yurek. Kung paano daw siya magsalita ay hindi angkop sa mga taga-norte o mga taga-timog. Sinabihan ni Yurek si Sven na diretsuhin na lang siya sa kanyang tanong. Tinanong niya si Yurek kung galing daw ba siya sa, pero bago pa matapos ni Sven ang kanyang tanong ay nakangiti siyang pinatahimik ni Yurek. Tama nga si Sven. Galing si Yurek sa kanlurang bahagi, sa kabilang parte ng bulubundukin ng langit. Ang lupang hindi kilala na hindi pa nararating ng imperyo. Isang lugar na walang nakakaalam kung totoo ba, hindi mapigilan ni Sven ang tumawa na tila ba parang nakadiskobre siya ng bagong bagay. Isang barbarian galing kanluran. Totoo nga, tunay nga na banyaga si Yurek. Ang taong nanggaling sa kabilang bahagi ng bulubundukin. Ang barbarian na si Yurek. Abangan po natin mga ka-recap ang patuloy na paglalakbay ni Yurek at ng mga kasamahan papunta sa imperyo sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan nyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!